Kana to medyo mabigat ha. Ito pong gagamitin nyo pong grounds dyan po sa ihahain yung impeachment complaint na may kinalaman po doon sa mga SOPs and kickbacks. Meron po ba kayong mga ebidensyang hawak? Ano pong mga ebidensya ang gagamitin nyo dito kung saan maipapakita na talagang umabot hanggang kay Pangulong Marcos Jr. Ito pong SOPs or kickback system? Well, unang-una po na ebidensya pagbabatayan natin ay lahat ng dokumentong may kinalaman sa pambansang budget, sa releases ng mga unprogrammed appropriations, sa pagpapalobo ng mga unprogrammed appropriations for flood control projects. Pangalawa po, mahalaga ang naging testimonya ni Yusek Robert Bernardo na nagsasabing siya mismo ang nagbigay ng pondo o nag-deliver ng kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yusek Bernardo has been admitted to the Witness Protection Program. Pinaniniwala ang credible ang kanyang mga sinasabi. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nakita nga natin, hindi inimbestigahan, hindi kinasuhan itong mga nababanggit na mga opisyales dahil nga sila ay tumatanggap ng kickbacks on behalf of the President. Sila ay pinoprotektahan ng Malacanang hanggang sa kasalukuyan. Yung timing po ng paghahain nyo rin dito po sa impeachment complaint ng Pangulong Marcos Jr., bakit ngayon lang? Ba't hindi sana nauna dun sa naihain na impeachment complaint ni Attorney Andres? Well, siyempre po gusto natin na paghandaan talaga, take as much time as necessary para po mapalakas yung ating ihahain. Pero dahil nga may nauna ng complaint na naihapag at may panganib na ma-exclude ang ibang complaint at iratsyada nila ang referral ng first complaint na pinaniniwala ang isang mahinang complaint, medyo hindi tayo po pwedeng maging kampante. No? So, ang concern natin ay dahil na-transmit na yung first complaint sa Office of the Speaker, as early as Monday, pwede na itong i-refer sa Justice Committee at ito ay mag-trigger ng tinatawag na one-year ban. Ibig sabihin, once referred to the Justice Committee, hindi na pwedeng magsampa ng ibang reklamo. So, yung mahinang reklamo, palulusutin nila, ilan ang pagsasampa ng mas malalakas na reklamo. Yan po ang ating pinangangambahan ngayong araw. Oo. So, para sa inyo, perfect lang yung timing nyo kahit pa may nauna na po na naghain ng impeachment? Well, less than ideal po talaga itong nangyayari. At, latest nga po naming pinoproblema ngayong araw para sa kabatiran nyo, ay wala ho ang Secretary General sa Kamara ngayong araw. So, itong isang problemang kinakaharap ng mga complainants ngayon ay tatanggapin ba ng Office of the SecGen ang aming ihahapag na complaint o ito ay tatanggihan at therefore baka abutan tayo ng Lunes na meron ng referral, hindi pa tayo na isasama sa order of business. So, these are very serious concerns, no? Na aming pinapangambahan, lalo na ngayon na wala ang SecGen sa Kamara de Representantes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!